Okay, pag-usapan natin ang isang bagay na sobrang astig. At yan ay ang sarili mong katawan. Alamin natin kung paano mo mapapanatiling malakas at healthy ang super team na nagtatrabaho sa loob mo ngayon din. Tara! Oo, tama yung narinig mo. Isipin mo, habang nakikinig ka sa akin, may isang buong super team dyan sa loob mo na abalang-abala sa pagtatrabaho. At ang pinaka-cool na part, ikaw! Ikaw ang kapitan nila. So, sino-sino ba yung mga miyembro ng A-team mo? Halika, meet and greet muna tayo sa mga bida sa loob ng katawan mo. Unang-una, syempre, yung big boss, ang utak mo. Siya yung control center ng lahat. Bawat galaw, bawat tawa, bawat sagot mo sa school, lahat yan galing sa utos niya. Walang nangyayari nang hindi niya sinasabi. Siyempre, para gumana ang buong team, kailangan ng, energy, di ba? At dyan pumapasok ang ating maliliit pero super powerful na mga power plant, ang mitochondria. Sila yung parang libu-libong maliliit na baterya sa loob ng cells mo na nagbibigay lakas sa lahat ng ginagawa mo. At syempre, ang bawat team kailangan ng security, di ba? Ito na sila, ang Guardian Squad mo sa tiyan, o ang tinatawag na gut microbiome. Sila yung hukbo ng mga mabubuting sundalo na tagabantay laban sa mga masasamang elemento na gustong pumasok. Grabe yung team mo, no? Galing! Pero, kahit ang pinakamatibay na super team, meron ding mga kalaban. Pag-usapan natin yung mga panggulo na pwedeng magpahina sa kanila. So ano nga bang mangyayari kung may mga kalaban na makapasok sa headquarters nyo? Ang tawag natin sa kanila ay disruptors. At ang trabaho nila ay guluhin at pahinain ang super team mo. Ito yung top 3 sa mga disruptors na titingnan natin. Alak, junk food at yung sobrang caffeine. Isa-isahin natin kung paano nila ginugulo ang laro ng team mo. Okay, unahin natin ang alak. Isipin mo, ang alak bilang isang bagay na direktang umaatake sa mga baterya ng team mo, yung mga power plant na nagbibigay lakas sa'yo. Okay, mukhang technical to no, pero promise, simple lang to. Ipinapakita lang dito kung paano sinisira ng alak yung mga power plant natin. Basically, binabawasan nito yung energy nila, yung ATP. Tapos, pinaparami nito yung oxidative stress. Isipin mo na lang yan na parang kalawang na unti-unting sumisira sa makina. In short, niluyobat nito ang buong sistema mo. At dito na nagkakaproblema. Kasi kapag nasira yung mga power plant, sino sa tingin mo ang unang-unang manghihina? Siyempre, yung miyembro na pinakamalakas gumamit ng energy. At yan ang iyong control center, ang utak mo. Kaya, ito yung pinaka-bottom line at ito yung medyo nakakatakot. Kapag palaging sinisira ng alak ang mga power plant, parang nagkakaroon ng brownout sa utak. At sa katagalan, ayon mismo sa siyensya, pwede nitong paliitin ang utak. Nakakatakot, di ba? Okay, next disruptor. Junk food. Kung yung alak ay pamatay ng baterya, ang junk food naman, ang target nito ay yung komunikasyon ng team mo. Ginugulo niya yung usapan sa loob. So ganito yung chain reaction. Una, kinain mo yung junk food. Dahil dito, humihina yung Guardian Squad mo sa tiyan. Pag mahina na sila, nagkakaroon ng parang maliit na sunog sa loob ng katawan mo. At yung usok mula sa sunog na yan, umabot hanggang sa control center sa utak mo. Ang resulta? Bigla kang nalulungkot o nahihirapan kang mag-focus. At bakit ba ganung kasama ang epekto ng junk food? Well, kasi puno to ng asukal at masamang taba na hindi naman talaga kailangan ng katawan mo. Halos wala itong totoong sustansya na pwedeng magpalakas sa Guardian Squad mo. So parang pinapakain mo sila ng wala lang. At yung pangatlo nating disruptor, sobrang caffeine. Ito yung madalas mong makita sa mga energy drink at soft drinks. Isipin mo to na parang pinipilit mong patakbuhin yung team mo sa isang marathon na walang tigil at walang pahinga. Nakakapagod yun. Paano ba to nangyayari? Simple lang. Sa normal na araw, may signal ang utak mo na parang nagsasabing, "Hey, pagod ka na, oras na para magpahinga." Pero ang ginagawa ng caffeine, binublock niya yung signal na yon para siyang sumisigaw sa utak mo na, "Anong pahinga? Gising pa, trabaho pa," kahit na pagod na talaga yung buong team mo. At dahil sa pamboblakin na yan, hindi nakakapag-recharge ng maayos ang team mo sa gabi. At kapag kulang sa pahinga, doon na lumalabas yung pagiging moody. Minsan sobrang saya, tapos biglang iritable. Kaya importante talaga na bigyan sila ng sapat na tulog, lalo na para sa mga katulad ninyo na lumalaki pa. Okay, ngayong kilala mo na ang mga kalaban, baka isipin mo, naku, dehado pala yung super team ko.
Pero teka muna, kasi ang pinakamalakas at pinakaimportanteng miyembro ng team ay ikaw. Ikaw ang bida, ikaw ang kapitan. At hindi ito mahirap gawin ha. Simple lang maging hero. Palakasin mo ang Guardian Squad mo. Pakainin mo sila ng prutas at gulay. Bigyan mo ng sapat na pahinga at tulog ang control center mo. I-charge mo yung mga power plant mo sa pamamagitan ng paglalaro sa labas. Bawat maliit na desisyon mo ay isang superpower para sa kanila. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, sa bawat pagkaing pipiliin mo, sa bawat baso ng tubig na iinumin mo, at sa bawat oras na ilalaan mo para magpahinga, handa ka na bang pamunuan ang iyong super team para maging pinakamalakas at pinakamasaya sila? Ang desisyon ay nasa kamay mo, Kapitan.